Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa. Kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kainin ito. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot-pukyutan. Inabot ko at kinain ng maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot-pukyutan, ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Very symbolic ang aklat ng pahayag. Ang mga symbols ay nakakatulong magpaliwanag, pero sa hindi marunong mag-intindi, ang symbols ay ito ay nakakalito. Sa pagbasa natin ngayon, ang symbolic action na ginamit ay ang pagkain. Kapag tayo ay kumakain, ang pagkain ay papasok sa labi natin at ito'y ngunguyain natin. Mahirap magnguya kung matigas ang pagkain. Pagkatapos ng pagkuya, ito ay nilulunok natin. Pagpunta sa ating tiyan, dinidigest ito ang pagkain ng mga enzymes sa tiyan natin. Tinutunaw ito ng mga bahagi ng ating katawan, ng mga acids na nandiyan sa ating tiyan. At pagkakain ay nagiging sustansya ng katawan. Si Juan ay pinakain ng anghel. At ang pinakain sa kanya ay ang scroll na naglalaman ng kasulatan. Ito ay sagisag ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Matatagpuan din natin ang symbolic action ng pagkain ng scroll sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi kay Juan na ang kasulatan ay matamis sa bibig tulad ng honey, pero magiging mapait ito sa sikmura. Masarap pakinggan ang salita ng Diyos, pero mabigat at mahirap itong gawin. Pinakain muna si Juan ng kasulatan bago siya magpahayag sa lahat ng bansa at lahi. Bago tayo magpahayag at mangaral, dapat munang mapasa atin ang salita ng Diyos. Maging sustansya ito ng ating buhay bago natin ito maibahagi sa iba. Sa proseso ng pagkain, ang pakina-effort natin, pinaka-effort natin ay ang pagnguya. Ang pagnulok at pag-digest sa tiyan ay kusa na lang nangyayari yan. Ang pagnguya sa salita ng Diyos ay ang effort natin na i-analyze, unawain at basahin ang salita. Kailangan muna nating paulit-ulit ang pagkain sa ating ngipin. Yan yung pagngunguya, paulit-ulit na pagkain.
Ilang beses ito ngunguyain, lalo na kapag matigas. Ganon din ang teksto ng salita ng Diyos. Minsan kailangan na itong basahin ng ilang beses at balik-balikan, pagnilayan. Kailangan tayong mag-consult ng dictionary o magnilay para maintindihan. Kag maayos ang pagnguya, madali na itong pumunta sa ating tiyan at madali nang matunaw. Pero kung hindi nanguya ng maayos, masasamid tayo at hindi matutunawan. Ang pagnguya po ng ating pagba-Bible study ay pag-aaral ng Bible. Minsan ito'y mahirap. Kailangan tayong mag-effort dito. Pero kailangan ang prosesong ito upang ang salita ng Diyos ay maging bahagi ng ating buhay. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng tiyaga na sikaping unawain ang banal na kasulatan. Hindi mo naman kami pinahihirapan sa mga nakasulat sa Bible. Naging mahirap lang ito kasi hindi na kami sanay na magbasa o ang mga nakasulat ay sinulat ng matagal na at nasa ibang lingwahe pa. Pero Panginoon, binibigyan po kami ng mga dalubhasa sa Bible upang mapag-aralan at tulungan kami na maunawaan ang banal na kasulatan. Nakasali na ang Bible sa mga lingwahe na alam namin. Sana may tiyaga po kaming pag-aralan at unawain ito. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.